Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Father Harvey Bagos ng parokya ng San Bartolome de Novaliches Parish dito sa Diocese of Novaliches, at ako ngayon ang kasalukuyang direktor ng Commission on Youth. Ako ay tubong Our Lady of Lourdes Parish, pero nagsimula ang bokasyon ko sa Resurrection of Our Lord Parish sa Cubao, sa Paltok, kung saan doon ang unang pagtugon sa pagbibigay ng sarili bilang isang sakristan. May 3 yugto sa buhay ko at 3 kahulugan ng panalangin na pwede kong maiugnay sa bokasyon ko. Siguro yung una ay yung panalangin ay pagkilala sa Diyos. Nagsimula din yung bokasyon ko na kinikilala ko rin yung Diyos na pinaglilingkuran ko sa edad na parang 7 o 8 years old. Hindi ko makakalimutan. Merong isang matandang lumapit sa akin at sabi sa akin ay, "Iho," dahil araw-araw nga ako nagsisimba nung grade 3 ako, "magsakristan ka, sagot kong sotana mo." At simula nun ay nagsimula akong maging sakristan. Araw-araw akong sumasama sa pagsiserve, at eventually ay kami nalipat dito sa Camarin, sa parokya ng Our Lady of Lourdes Parish, kung saan ang aking kura paroko ay si Father Albert Delvo. So ako'y grade 4 noon, at eventually yung mahabang proseso ng elementarya hanggang high school ay pagkilala sa Diyos, pagkilala sa sarili, at pagkilala din sa tawag na para bang hindi pa naririnig ng malalim, pero sigurado ako may naririnig akong paanyaya sa pagbibigay ng sarili. And it really marks my memory na nung ako ay second year high school, inimbitahan ako nung full-time catechist namin na mag-seminar daw. Mahilig ako sa mga attend. Kaya nung high school ako, nagsimula ako ng pagiging volunteer catechist. Kaya every summer, sumasama ako sa mga area namin, naglalakad, nakiki-animate, nagtuturo ng katekismo sa mga bata, at yung bang unang pagsubok lang na pagkilala sa pamamagitan ng paglilingkod ay mas lumalim ng kaunti dahil sa aking pagiging volunteer catechist. And I think it really helps me a lot to search for God, for that God, yung Diyos na aking sinusundan, mas lalong pagkilala sa Kanya. At eventually, ay bago matapos ang high school, ay pumasok ako sa San Carlos Seminary sa Guadalupe. No? Kasama ko sa pagpasok sa seminaryo ay yung kasama ko ngayon sa Commission on Youth na si Reverend Paulo, na kaklase ko at kabatch sa college. So, yan ang unang bahagi ng aking bokasyon na masasabi ko na mahalaga, na kagaya ninyo, kung tinatanong ninyo anong kahulugan ng panalangin para sa akin, ito'y pagkilala sa Diyos. Sa bawat pagdarasal natin, tayo ay kinikilala niya dahil alam niya naman talaga kung sino tayo, saan tayo nagmula. Pero mas higit sa lahat, yung panalangin para sa akin, pangunahin sa bawat tao na naglalakbay, ay yung pagkilala sa Diyos na tinutugunan natin at minamahal. Pero pangalawa siguro na yugto ng kahulugan ng panalangin sa akin ay bukod sa pagkilala
ay pag-unawa sa Diyos. At ito masasabi ko na yung proseso ng pag-unawa sa Diyos, pag-unawa sa kalooban niya ay nung ako'y nasa seminaryo, nasa college, hanggang ako'y nag-theology and eventually ay nag-exposure sa ilang mga parokya dito sa ating diocese. At halos 13 years, no? 10 to 13 years na pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Siguro ito yung pinakamahabang pagdarasal ko. Pagdarasal na kilatisin yung buhay ko, na kung talaga bang para dito ako sa bukasyon na ito. Kilatisin na pagkilala, na pag-unawa na ito ba talaga yon, yung kalooban mo, Panginoon? Minsan dumating nga sa punto na nagduda ako na ito ba talaga? Masarap lumabas kasi lahat sila lumalabas Pero nanatili. And eventually ay yung mga huling taon bago ma-ordain ay ito rin yung tagpo na para bang nakakainip na. Ang tagal, no? Pero bahagi rin ng proseso ng pananalangin ay pag-aantay ng kung ano ang tugon ng Diyos sa dasal natin. Dahil ito naman yung totoo, na ang bawat dasal may pagtugon ng Diyos. Kailangan lang nating imulat ang ating sarili sa Kanyang tugon ng may pagyakap at pagsang-ayon sa Kanya. Kaya nga mula sa pagkilala at sa pag-unawa, doon ko na unawaan na hindi naman perpekto yung buhay panalangin ng isang tao, isang nagpapari, isang brother, eventually isang pari. Pero doon tayo dinadalisay ng Diyos sa maraming mga ups and downs, sa maraming mga pagdududa, takot, sa maraming mga alalahanin, sa maraming mga tagpo na hopeless ka na. Pero God really feels the emptiness na meron tayo sa buhay. Kaya siguro, nung natapos ako sa exposure ko, and eventually yung bago ko i-ordain, yung pangatlong yugto sa buhay panalangin ay yung aking napatunayan na matapos nating kilalanin, na matapos nating unawain ang Diyos sa panalangin, ang panalangin din na nagtuturo sa atin ng ito yung pagsang-ayon sa kalooban niya. Total dependence, o baka yung sinasabi ni Ignacio ng Loyola na grace of indifference. Para bang dumating sa punto ko after 30-day retreat na maging pari man o hindi, okay na lang. Maging masaya man o malungkot, okay na lang. Basta yung pagkilala na ang Diyos nang bahala sa akin. Kaya ngayon, looking back, binabalikan ko yung halos maglilimang taon ako sa pagkapari, sa aking ministry sa Commission on Youth. Ganon din naman yung tagpo sa mga kapwa kabataan, na ito'y patuloy na pagkilala, na patuloy na pag-unawa, at patuloy na pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Well, hindi man perfect, hindi man ganap, pero bahagi ng buhay yung paglalakbay. Kaya para sa akin yung ikaapat na kahulugan ng panalangin na maaari kong sabihin sa kapwa kabataan, ito'y paraan ng paglalakbay. Praying is journeying. Kaya ito yung totoo sa buhay ko, na pwedeng huminto, pwedeng magmadali, pwedeng babagal-bagal, kukupad-kupad, pero hindi mahalaga kung ano yung estado. Ngunit yung mas mahalaga sa atin, mas lalo nating naunawa ang naglalakbay tayo, magkakasama, at may kalakbay ka. Amen. Actually, yung kahulugan ng amen ay pagsang-ayon. Na sa lahat ng ating mga dasal, natatapos ang bawat panalangin sa
pagsang-ayon at pagtitiwala sa Diyos. At ganoon din siguro sa buhay ng pari, buhay ng madre, reliyoso, buhay ng isang simpleng kabataang leader, buhay ng isang simpleng lingkod ng simbahan, na sa dami ng dasal at pagkilos, natatapos ang lahat ng ating gawain sa pagtugon sa Diyos ng Amen. Kaya siguro maganda rin na paanyaya para sa kapwa ko kabataan, mga kapwa kabataang leader, na huwag kayong matakot na tumugon ng amen sa Diyos. Na kahit na minsan hindi ka sigurado sa mangyayari sa buhay natin, sa bawat pag-amen at pagtugon, ay pagsang-ayon na may mas magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Ako nga, hindi ko nga pinangarap na maging youth director ng diocese. Pero nung tinanong sa akin ni Bishop Tobias, parang sagot ko lang, Amen. Bahala na si Lord. At ngayon, yung araw-araw na buhay sa ministry sa parokya, ministry sa mga kabataan, ministry sa school, ministry sa iba't ibang sakramento na ginagawa, makikita mo lahat ito, pagkatapos nating gawin, ang Diyos na ang bahala. Amen. Ang Diyos nang magpupuno. Amen. Ang Diyos na ang magpapatuloy ng kanyang misyon, na tayo lang ay instrumento. Kaya sa lahat ng dasal, Amen. Kaya nga siguro bilang paglalagom sa lahat ng bagay na hangad ng puso, isa lang ang kaya nating itugon. Amen. At sana sa mga kapwa ko kabataan, huwag natin kalilimutan na sa bawat samo at hiyak at pagluha, sa bawat paghingi at pagpapasalamat ng puso sa Diyos, may kadugtong itong pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga para sa ating lahat sa Komisyon ng Kabataan o Commission on Youth, Koinova, ngayon ay halos matatapos na natin yung paglalakbay natin o tinatawag na pilgrimage of prayer. At ngayon ay pumapasok na tayo sa bagong yugto ng ating simbahan na tinatawag nating Hubileo ng Pag-asa. Ang dasal natin, ang panalangin natin, ang pagkilala natin sa Diyos, ang nagtuturo sa atin para patuloy na umasa sa Kanya. Mga kapwa kabataan, huwag tayong bibitaw sa kung ano man ang sinimulan natin at pinapangarap natin sa mga darating na panahon. Dahil ang dasal natin ang siyang kaganapan lang ng pag-asa sa buhay natin dahil sa mga plano ng Diyos. Kaya nga, patuloy na umasa sa Kanya dahil kailanman hindi tayo bibiguin ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Kaya maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na kumikilatis, na patuloy na nagdarasal. Huwag niyong kalilimutang magdasal. Dahil ang pagdarasal natin ang pinakapundasyon ng ating komisyon ng kabataan. God bless you. Maraming salamat sa inyo.